Sabi nila, pagsapit daw ng dilim, dun nangyayari ang mga sikretong malalagim. Yung mga sikretong hindi dapat lumabas sa liwanag dahil maieskandalo ang mga taong involved dito. Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang inyong one and only Mama Mia. Panibagong kwento, pero pareho pa rin na wala tayong live on-cam video for today. Dahil alam nyo na, medyo naging busy ang inyong Mama Mia. Pero rest assured, bagong-bago naman ang kwento natin for today. Kaya alam kong excited ka. Excited na ba? Huwag na natin tong patagalin. Brace yourselves! Kasi kakaiba ang kwento natin for today. Eto na! Dito lamang sa Dear Mama Mia. May mga bagay na hindi mo kailangang gawin para malaman mong posible pala itong mangyari. Minsan, sapat nang maisip mo. Sapat nang naramdaman mo ang kakaibang kaba sa dibdib mo. Sapat nang mapansin mo ang isang tingin na tumagal ng konti kesa sa karaniwan. At higit sa lahat, sapat nang malaman mong may isang taong malapit sa'yo na maaaring makaramdam din ng bagay na pilit mong itinatago. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dylan. At ang kwentong ito ay nangyari noong taong 2004 pa. Masyadong malayo kung tutuusin. Pero hindi ko magawang kalimutan at hindi ko magawang patawarin ang aking sarili sa nangyari. Kaya nandito ako ngayon. Ibinabahagi sa inyo ang kwentong ito para kahit papaano, gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko. 15 taon na kami noon ng asawa kong si Aileen. 15 taon bilang magkarelasyon. Nagsimula ang aming relasyon nung college. Doon kami naging magkasintahan hanggang sa naging mag-asawa. At ngayon nga ay mga magulang na. Sa paningin ng ibang tao, isa kami sa mga mag-asawang parang hindi na kailangang mag-usap para magkaintindihan. Kabisado ko na ang paraan ng pagtawa niya. Alam ko kung kailan siya galit, kahit pa sabihin niyang okay lang siya. Alam ko kung kailan siya malungkot, kahit pilit niya iyong pinagtatakpan. At alam ko rin kung kailan niya na gustong malapit ako. Pero may isang bagay tungkol kay Aileen na kahit 15 taon ko na siyang kasama ay hindi ko pa rin tuluyang nakabisado. Ang mga bagay na hindi niya sinasabi at noong taon na yon ay may isa akong nalaman at natuklasan. May mga bagay palang hindi kailangang sabihin para ito ay iyong maramdaman. Mama Mia, gaya ng sabi ko sa inyo, college sweethearts kaming dalawa ng asawa ko. Kung tutuusin ay napakahaba na ng panahong pinagsamahan namin. Nakita ko siyang naka-uniforme, nakita ko siyang nagpuyat para makapasa sa kanyang exams. Nakita ko siyang umiyak dahil sa mga problemang hindi ko naman kayang ayusin. Nakita ko siyang nagbago mula sa isang tahimik na college girl hanggang sa babaeng naging asawa ko at naging ina ng anak namin. At sa lahat ng pagbabagong yun, may isang bagay na hindi nagbago sa akin. Ang pagmamahal ko para sa asawa ko. Kahit na oo, malaki na ang pinagbago ng kanyang pisikal na kaanyuan at ng iba pang aspeto ng kanyang buhay, ang pagmamahal ko para sa kanya ay nananatili pa rin, Mama Mia. Siguro nga yun ang dahilan
kung bakit kahit matagal na kaming mag-asawa, ay may mga pagkakataong parang bago pa rin ang pakiramdam kapag tinitingnan ko siya. May mga sandaling nakaupo lang siya sa sala, nagbabasa o nanonood ng telebisyon at bigla ko na lang maiisip. Paano nangyari na itong babaeng to ang naging asawa ko? At syempre, may mga gabi ring nagiging mas mapangahas ang mga pag-uusap namin bilang wala naman na kaming kailangang itago sa isa't isa dahil kami naman ay mag-asawa. Hindi naman palagi na mapangahas o wild yung mga usapan namin. Pero paminsan-minsan, kapag kaming dalawa na lang, napupunta ang usapan namin sa mga bagay na hindi namin kayang sabihin sa ibang tao. Ang totoo niyan, Mama Mia, bago pa kami naging mag-asawa, ay nangako kami ni Aileen sa isa't isa na kahit na ano pa mang mangyari, wala kaming itatago sa isa't isa. Lahat maging ang mga iniisip namin ay kailangan naming sabihin bago pa ito maging problema. At oo nga, nung naging mag-asawa na kami, pati mga pantasya namin ay sinasabi namin sa isa't isa. Pati mga tanong, pati mga what ifs. Dylan? Ang weird naman ang tanong mo na yun. Sabi niya sa akin nung tinanong ko siya kung nagkaroon na ba siya ng pantasya na magkaroon ng ibang kasama. Tanong lang naman yun. Pero bakit mo nga tinatanong sa akin? Napangiti ako. Curious lang. Kasi 'di ba? Ang tagal na nating dalawa. Simula college tayo na eh. Minsan ba hindi mo naisip na tumikim ng iba? Bakit ikaw? Naisip mo na rin ba yun? Ganun lang ang usapan naming dalawa. Minsan walang plano, walang intensyon pero napupunta doon dahil sa aming mga wild na imahinasyon. At marahil, Mama Mia, dahil alam naming imposible naman itong mangyari. Naging komportable kaming pag-usapan ang mga bagay na kung tutuusin, para sa ibang mag-asawa baka bastos o baka tabu. Halimbawa, sabi ko minsan, paano kung may ibang lalaki kang magustuhan? Tinitigan niya ako. Tapos, anong mararamdaman mo? Tanong niya. Siguro maiinis ako. Sagot ko naman. Siguro? Ibig sabihin hindi ka sigurado? Depende. Depende sa kung ano. Depende kung gusto ka rin. Tapos napatawa kaming dalawa. Pero sa totoo lang, Mama Mia, aaminin ko po, may kakaibang kiliti sa akin ang mga usapan naming ganon. Hindi naman selos, hindi rin galit, kundi yung isang uri ng curiosity na hindi ko alam kung naramdaman nyo na rin ba o naramdaman na rin ba ng mga tagapakinig ninyo. At ganun din naman si Aileen sa akin. Minsan, siya naman ang nagtatanong sa akin, ikaw, anong ako? Paano kung may ibang babaeng magkakagusto sa'yo? Ikaw ang tatanungin ko. Bakit naman ako? Dahil ikaw naman ang gusto ko eh. Ikaw ang tatanungin ko kung gusto mo rin ba na magustuhan ko ring babaeng yun. Natawa siya at ngumingiti siya noon. At dun kadalasang natatapos ang usapan naming dalawa sa kakaiba naming mga pantasya. Pantasya lang naman, Mama Mia. Isang larong salita sa pagitan ng mag-asawa.
Hindi namin alam na darating pala ang panahon na susubukin ng totoong buhay ang mga salitang pantasya na yun. Mama Mia, tuwing may mahahaba pong bakasyon, gaya na lamang ng Pasko o di kaya'y Holy Week, may nakasanayan ng pumupunta sa amin. At yun ay ang kapatid o ang pamilya ng kapatid ng asawa ko. Mama Mia, nasa Mindanao kasi kami. Tapos, yung akin naman pong hipag o yung kapatid ng asawa ko at ang pamilya niya ay nasa Bulacan. Medyo malayo. Pero kapag mahaba ang bakasyon, dahil mas marami silang perang pampamasahe at mas malaki ang bahay namin ng dihamak, ay lagi pong dito sa Mindanao ginaganap o sineselebrate namin ang mga ganong klasing okasyon. Dahil mas maluwag ang bahay namin, sa amin sila karaniwang nagbabakasyon, Mama Mia. Dahil ang sabi nga niya, masyado raw maingay doon sa kanila at masyadong mainit. Noong taon na yun ay dumating sila nung Holy Tuesday. Kasama ang kanilang maliit pang anak. Gustong-gusto naman naming dalawa ng asawa ko na nandun sila dahil nagiging maingay ang bahay. Oo nga pala, Mama Mia. Ulilang lubos na ang asawa ko at ang kapatid niya. Kaya naman silang dalawa na lang ang magkapamilyang naiwan. Silang dalawa na lang ang nagtutulungan at nagdadamayan. Kaya doon nila naisip na tuwing may mga mahahabang bakasyon o may mga importanteng okasyon, kailangan magkasama ang aming dalawang pamilya. Kapag nandun sila sa bahay, sumasaya. May mga batang naghahabulan, may mga matatandang nagkukwentuhan. Maraming mga pagkain na nasa mesa. At syempre, may mga bagay na kailangang ayusin para maging komportable ang lahat. Dalawa lang ang kwartong may air condition sa bahay namin. Ang kwarto naming mag-asawa at ang kwarto ng aming anak. Yung isang kwarto kasi, Mama Mia, ay ginawa na naming bodega. Lagayan ng mga kung ano-anong gamit na hindi namin magawang itapon. Kaya naman ang mga bata ay pinagsama na lang namin sa iisang kwarto. Kami naman ng asawa kong si Eileen, syempre dun kami sa master's bedroom. At dun na rin namin pinapatulog ang kapatid ni Eileen at ang asawa nitong si Mark, Mama Mia. Naisip namin ni Eileen na para hindi na lang sila magkahiwalay magkapatid. Para pwede silang mag-usap, magtsikahan at magchismisan buong gabi, buong magdamag. Naglalatag na lang kami ng foam sa sahig. Total naman, malaki naman ang master's bedroom namin. Mama Mia, gaya ng nabanggit ko, si Mark ang asawa ng kapatid ni Eileen. At ang kapatid ni Eileen ay itago na lang natin sa pangaalang Nancy. Bayaw ko si Mark, hipag ko naman si Nancy. At kung tutuusin, wala talaga akong masasabi tungkol sa mag-asawa. Parehong mabait. Mabait naman talaga ang asawa ko kaya hindi katakataka na mabait din ang kanyang kapatid. At lalong mabait ang bayaw ko na asawa ng kapatid ni Eileen. Magalang, walang kayabang-yabang sa katawan. At Mama Mia, kahit gwapo ito kung tutuusin at maganda ang pangangatawan, ay hindi naman ito nagyayabang. Simula daw high school, sabi ni Nancy, ay athletic na raw talaga ang asawa niyang si Mark. Kaya kapansin-pansin ang ganda ng katawan nito. Basketball player ito mula nung high school hanggang sa nagkolehiyo, hanggang sa kumpanya na rin nila. Mas matangkad din siya ng dihamak sa akin. Pero hindi ko naman siya tinitingnan ng ganon. Hindi noon. Normal lang kasi ang lahat noon, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang araw ng linggo.
Noong linggo ng hapon, umalis ang kapatid ni Eileen kasama ang anak nito. May bibisitahin daw kasi itong kaibigan. Tapos Mama Mia, ang kaibigan na ito ay namatayan. Kaya kailangan nilang mag-vigil dun sa bahay na yon. Si Mark naman ay hindi na sumama dahil kinabukasan ay may flight siyang maaga pabalik ng Bulacan. Kailangan niya kasing pumasok ng Lunes. Sakto naman na walang pasok ang mga bata at wala namang trabaho ang kapatid ni Eileen, kaya magpapaiwan na lang daw muna sila. At dahil maaga ang flight ni Mark kinabukasan ay hindi na siya sumama sa kanyang mag-ina. Kaya naiwan siya sa bahay namin. Bandang 9:00 na ng gabi ay tulog na ang anak namin ni Eileen sa silid nito. Kaming 3 na lang ang nasa sala. Nanonood ng telebisyon, nagbibiruan, nagkukwentuhan. Kung tutuusin, isang ordinaryong gabi lang yun. Ang hindi ko naman alam, sa gabing iyon pala, dun magbabago ang lahat. Tumayo si Mark bago pa mag 11:00 ng gabi. Matutulog na ako. Mauna na ako sa inyo, ate, kuya. Ay oo nga no, maaga ka pala bukas. Sabi ko. Gusto mo bang ihatid na lang kita, bayaw? Naku, nakakahiya sa'yo, kuya. Ano ka ba? Huwag ka nang mahiya. Alam mo naman kasi, 'di ba? Kababalik lang galing bakasyon bukas. Sigurado akong wala kang masasakyan papuntang airport. Baka mahirapan ka pa at hindi ka pa makaabot sa flight mo. Sige, salamat kuya. O sige, tulog ka na dun, Mark. Sabi ng asawa ko. Good night sa inyo, mauna na ako. Good night. At ilang segundo pa ay nawala na siya sa hallway ng bahay namin. At maya-maya pa ay narinig namin ang mahinang pagsara ng pinto ng aming kwarto. Naiwan kaming dalawa ng asawa ko sa sala. Tahimik. Napatingin ako sa kanya. Pagod ka ba? Medyo. Mainit kasi, malinsangan ng panahon. Alam mo naman kapag Holy Week, ganito talaga, 'di ba? Oo nga. Sumandal siya sa balikat ko, Mama Mia. At sa simpleng kilos na yun, naramdaman kong matagal na palang namimiss namin ang mga ganitong sandali. Walang ibang tao, walang bata, walang maingay, kaming dalawa na lang. At syempre, Mama Mia, bilang mag-asawa, may mga pangangailangan kaming dalawa. Mga pangangailangan na legal naman naming nagagawa at hindi naman malaswa gaya namin na mag-asawa na. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umiwas. Sa halip ay mas lumapit pa siya. At doon ko naramdaman ang pamilyar na init na matagal na naming pinagkait sa isa't isa, Mama Mia. Siguro nga dahil halos 1 linggo na ring maraming tao sa bahay. Kaya 1 linggo na rin kaming hindi naglalambingan. 1 linggo na rin naming hindi pinaparamdam ang pagmamahal at pag-iinit namin sa isa't isa. Nung hinawakan ko ang maselang bahagi ng katawan niya ay hindi pumalag ang asawa ko. Ibig sabihin, namimiss din niya. Hinalikan ko siya sa kanyang tenga. Hindi pa rin siya umangal. Namimiss na kita, love. Sabi ko. Namiss na rin naman kita eh. Sagot niya. Ngumiti siya at sa sandaling yun, nakalimutan ko muna ang lahat. Nakalimutan kong may ibang tao pala sa bahay namin. Nakalimutan kong wala pala kami sa silid naming dalawa at nasa sala kami. Pero bago pa man lumalim ang lahat ng aming mga pinaggagawa, ay tumigil na si Eileen. Bukas na lang. Total balik ulit tayo na lang.
Anong balik? 'Di ba babalik ang kapatid mo bukas? Sa susunod na linggo pa siya uuwi? Ay, oo nga pala, no? Pero naiintindihan ko naman, love. Tiis-tiis muna, sabi ko. Nang sabihin kong matulog na kami ay tumayo ang asawa ko. Pumasok kami sa kwarto. At doon ay nakita ko ang bayaw kong nakahiga na sa foam na nakalatag sa sahig ng kwarto naming mag-asawa. Mukhang tulog na siya. Mahina ang ilaw na tumatanglaw sa kwarto mula sa isang maliit na lampshade. Tahimik ang buong kwarto. Ang maririnig mo lang ay ang ugong ng aircon. At hindi ko alam kung bakit pero biglang pumasok sa isip ko ang dati naming pinag-uusapang mag-asawa. Yung mga pantasya, yung curiosity, Mama Mia. At ang tanong na matagal na naming ginagawang biro. Paano kung may ibang taong nakakakita sa mga bagay tungkol sa asawa ko na dapat ay ako lang ang nakakakita? Oo, alam ko. Alam kong hindi ko dapat naiisip yun. Pero minsan, kapag may isang ideyang pumasok sa isip, lalo lang itong lumalaki kapag pinipilit mong wag isipin. Tumingin ako kay Eileen. Wala naman siyang ginagawa. Nag-aayos lang siya ng gamit. Pero bigla kong napansin ang bawat kilos niya, Mama Mia. Parang naging mabagal ang oras. At sa unang pagkakataon naisip ko, paano kung alam niyang nakikita siya? At mas natatakot ako sa sumunod na tanong na nasa isip ko, Mama Mia. Paano kung hindi siya tumutol? Love, mauna muna ako sa CR ha. Malinsangan talaga ang panahon eh. Putol ni Eileen sa mga iniisip kong kakaiba, Mama Mia. Tumango lang ako. Umupo ako sa kama. Pagkatapos ay nagpunta na si Eileen sa loob ng banyo. Hindi ko napansin at siguro hindi rin niya naisip na magdala na ng damit sa loob. Ang banyo kasi naming mag-asawa ay nasa loob ng kwarto namin, Mama Mia. Sanay kaming dalawa na hindi na nagdadala ng tuwalya o kahit na anong gamit sa banyo dahil kaming dalawa lang naman lagi sa loob ng kwarto. Siguro dahil walang nakakausap si Eileen nung mga panahon na yun, wala ang kapatid niyang kanyang katsikahan, ay nakalimutan na niyang may ibang tao palang natutulog sa sahig namin. Noong nakapasok na siya ay narinig ko na ang lagaslas ng tubig sa loob. Pagkatapos ilang sandali pa ay bigla siyang tumawag sa akin. Love, paabot nga ako ng tuwalya ko. Agad akong pumunta dun sa mga damitan namin kung saan nandun din ang area para sa mga tuwalya, Mama Mia. Sinadya ko talaga. Naghanap ako ng maiksi-iksing tuwalya. Hindi yung tuwalya na pangbuong katawan. Noong ibigay ko yun kay Eileen sa loob ng banyo ay agad din akong lumabas. Ano ba to, love? Bakit naman ang iksi nito? Narinig ko pa si Eileen sa banyo na nagsasalita. Sayan lang talaga ang nakita ko eh. Sagot ko naman. Agad kong kinuha ang mga malalaking towel at tinago iyon para masabi niya talagang wala akong ibang nakita doon. Paglabas ni Eileen sa banyo ay basang-basa ang buhok niya. Wala siyang kahit na anong suot. Mama Mia, maliit lang kasi ang banyo sa kwarto namin. Mahirap kung dun ka magbibihis. Kaya naman, pumasok na si Eileen sa kwarto. Love, doon na lang kaya ako magbibihis sa kwarto ng anak natin? Wag na, dito na. Baka magising mo pa yung bata tapos mahirapan pang matulog. Ano kasi? Parang ang asiwa. Ano ka ba? Natutulog naman yung bayaw mo.
Kaya sige na, magbihis ka na dyan, sabi ko. Pumasok ako sa loob ng banyo, Mama Mia. Agad kong binuksan ang shower para naman isipin niya na naliligo na ako. Pero ang totoo, hindi ko sinara ng husto yung pinto. May konting siwang kung saan makikita ko pa rin ang nangyayari sa loob kahit na medyo hindi klaro kasi malamlam lang ang ilaw na hatid nung aming lampshade. Mama Mia, ewan ko kung guni-guni ko lang. Pero tila napansin ko na gumalaw si Mark kung saan siya nakahiga sa ibaba ng kama namin. Nakita kong dahan-dahan na nagbibihis ang asawa ko. Nakita ko rin, Mama Mia, na para bang nagmamasid sa kanya si Mark. Ewan ko. Pero sa mga mata ko, parang ibang-iba ang nangyayari nung gabing yun. Siguro, Mama Mia, marumi lang talaga akong mag-isip. O di kaya naman ay dahil lang siguro kakaiba ang nararamdaman ko sa presensya ni Mark. O siguro dahil matagal na akong hindi nakakaramdam ng ganitong klaseng excitement. Pagkatapos magbihis ng asawa ko ng simpleng pantulog lang, pero yung kita pa rin ang hugis ng kanyang katawan, ay umupo siya sa harap ng salamin. Kumuha ng hair dryer at nagsimula ng magpatuyo ng kanyang buhok. Ang ugong ng makina ang pumuno sa kwarto. Ako naman, pagkatapos ko sa banyo, ay agad akong nagbihis at nakahiga sa kama. Si Mark ay nasa ibaba pa rin. Hindi ko alam kung tulog ba o tama ba talaga yung napansin kong galaw ng galaw ang mukha niya kanina. Hindi ako sigurado kung gising siya o hindi. At habang pinapanood ko si Eileen, napansin kong minsan ay napapatingin siya sa direksyon ng bayaw niya. Sandali lang naman, mabilisan lang. Pero nakita ko, hindi ko sinabi at hindi rin naman siya nagsalita. At marahil yun ang unang sandaling nagkaroon kami ng lihim na pareho naming alam. Nang matapos siyang magpatuyo ng kanyang buhok ay humiga si Eileen sa tabi ko. Grabe, nakakapagod ang araw na to, sabi niya. Matulog ka na. Ikaw, matutulog ka na rin ba? Siguro hindi pa. Nabitin ako kanina eh. Sus, ikaw talaga? Alam mo namang may ibang tao, 'di ba? Mahina niyang sabi. Bukas na lang. Aalis na rin naman si Mark bukas eh. Oo nga, pero darating naman ang kapatid mo at ang anak niya. Natahimik si Eileen. Maya-maya pa, Mama Mia, ay tumalikod siya sa akin. Dahil sa kanyang pagtalikod ay nagkaroon ng kalayaan ang kamay ko na haplusin ang katawan ng asawa ko. Pinakiramdaman ko siya. Pinakiramdaman ko kung tututol ba siya o aayaw ba siya sa ginagawa ko. Pero tahimik lamang siya, Mama Mia. Hinahayaan lang niya ako. Siguro naisip niya na akin din naman na karapatan iyon bilang kanyang asawa. Ilang saglit pa ay hindi ko mapigilang magtanong sa kanya. Na-curious ka ba? Tanong ko sa tenga niya nung malapit na ng katawan namin sa isa't isa. Sa alin? Sa mga pinag-uusapan natin. Tulad nung kanina sa sala. Bigla siyang natahimik. Hindi ko alam kung ngumiti ba siya o hindi dahil hindi ko naman nakikita ang kaniyang mukha. Dylan, ano ba yan? Tanong lang naman eh. Alam mo namang delikado yung tanong mo, 'di ba? Baka may makarinig sa atin. Ano bang delikado dun? Mag-asawa naman tayo.
Mag-asawa nga, pero kakaiba yung pumapasok sa isip at utak mo. Alam ko, pero pantasya lang naman to eh. Well, kung pantasya lang, siguro wala namang masama. Oo, pantasya lang. Basta ha, wag nating gagawin. Sabi niya, pero hindi ko malaman kung totoo ba ang pagbabanta sa boses niya o hindi, Mama Mia. Wag nating gawing totoo. Tumango ako. Sige. Pero hindi pa rin natapos doon ang usapan. Pero, paano kung may taong nakatingin sa'yo? Nakatingin sa mga pribadong ginagawa mo? Naiilang ka ba? Napabuntong hininga siya sa tanong na yon. Siguro? Siguro? Depende. Depende saan? Depende kung sino ang nakatingin. Hindi na ako makasagot, Mama Mia. Humarap siya sa akin at doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinalikan ko siya, Mama Mia. Hinalikan ko ang asawa ko dahil aaminin kong namimiss ko na siya. Oo nga't magkatabi pa rin naman kami pero iba yung may privacy kaming gawin ang lahat ng gusto namin. Hinayaan lang din naman niya kung halikan ko siya. Ang totoo niyan sumasagot nga rin siya sa mga halik na binibigay ko sa kanya. Bago pa lumalim ng husto ang halik na pinagsasaluhan namin, ay bigla akong tumigil. Nagulat siya, Mama Mia. At binanggit ko ang pangalan. Halimbawa, paano kung yung bayaw mo ang nakatingin sa'yo? Paano kung si Mark? Bigla akong nakita na nagbago ang mukha ng asawa ko. Hindi naman siya nagalit. Parang nagulat lang siya sa tanong na yon. Ano ka ba? Baka marinig ka. Ikaw talaga? Natawa ako ng mahina. Curious lang naman ako, sabi ko. Bayaw ko siya. Asawa siya ng kapatid ko. Alam ko, kahit na lalaki pa rin naman siya, 'di ba? Ano ka ba naman, Dylan? Kasama natin siya dito sa bahay, oh. Baka marinig ka niya. Tulog na siguro yan. Kanina pa hindi gumagalaw eh. Sabi ko. Tumahimik ang asawa ko. Tapos sinabi niya ilang segundo na mas mabuting wag na nating pag-usapan yan hanggat may ibang tao dito sa bahay natin. Tumango ako. Pero bago siya pumikit, narinig ko ang mahinang salita niya. Pero, ano? Wala. Mama Mia, na-curious ako sa dapat sana ay sasabihin niya. Pero dahil tinapos na niya ang usapan, ay hindi ko na lang din pinilit. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakahiga at gaano ako katagal na humahaplos sa katawan ng asawa ko. Siguro kalahating oras o siguro higit pa. Nang biglang gumalaw si Mark, umupo siya at napatingin ako. Oh, gising ka pa? Nauhaw lang ako, kuya. Bababa muna ako, ha. Naku, wag na. Baka mapano ka pa. Kagigising mo lang eh. Baka mahilo ka. Ako na. Tumayo ako at kumuha ng baso at inabot sa kanya. Salamat. Walang anuman. Ganon kasi talaga kami ng asawa ko, Mama Mia. Para hindi na kami bumaba, ay naghahanda kami ng baso at tubig sa kwarto, lalo na kapag matutulog na kami. Pagkatapos uminom ni Mark, ay bumalik siya sa foam na hinihigaan niya. At nang tumalikod siya, napansin kong gising pala ang asawa ko at nakatingin sa likuran ni Mark. Tahimik. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero alam kong may kakaiba. Hindi pa rin namin pinag-uusapan ang nangyayari.
Walang humihingi ng permiso, walang nagsasabi ng mga salita na kung ano-ano. Pero sa katahimikang yun, parang may nabubuo. May nabubuong bagay na hindi dapat nandun. Lumipas pa ang 1 oras at hindi ako makatulog. Sakto naman na tumunog ang cellphone ko. Sino yan? Tanong ni Eileen nung nakatayo ako at binabasa ang notification. Mama Mia, wala lang naman talaga yon. May nag-notify lang sa akin na merong nag-comment sa post ko. Pero ewan ko, may kakaibang kapiliuhan ang pumasok sa isipan ko. Love, kailangan ko munang umalis ha. Ano? Saan ka naman pupunta? Mag-aalas 12 na eh. Ano kasi, may emergency sa bahay. Alam mo naman, walang marunong mag-drive doon. Ano? Sinong na emergency? Di ko nga alam eh. Ang kapatid ko lang si Cristel ang nag-chat. Sige na, di na ako magtatagal, matulog ka na lang. Mama Mia, nagbihis agad ako kahit ang totoo ay wala naman talagang emergency. Ewan ko, parang gusto ko lang bigyan ng kalayaan ang asawa ko. Hindi ko alam kung tinitest ko ba siya o talagang curious lang ako kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos kong magbihis ay agad kong kinuha ang susi ng kotse namin. Lumabas ako ng bahay. Pinaandar ko talaga yung kotse at pinatakbo. Pero ang totoo ay nasa kabilang kanto ko lang pinark yun. Dahil subdivision naman yung bahay namin, ay okay lang magpark sa gilid ng daan. Agad kong nilock ang kotse at dahan-dahan akong bumalik ng bahay. Mama Mia, sinadya ko talaga na yung bintana ng kwarto namin ay may konting siwang. Hindi na yon mapapansin ng asawa ko dahil naka-on naman ang aircon. Kaya hindi siya magtataka kung bakit malamig sa loob ng kwarto. Dahan-dahan na kong pumasok sa bahay. Tinitignan ko ang bawat nilalakaran ko. Sinisiguradong wala akong malalakaran na gagawa ng kahit na konting ingay para walang magduda na may tao sa labas. Nung makarating na ako sa may parte ng silid namin kung saan nakalagay yung bintana, ay dahan-dahan din akong sumilip. Doon ay nakita ko ang asawa ko, nakahiga sa kama. Nakita ko rin si Mark na nakahiga din sa may foam. Halos nilamok na ako dahil mga 10 minuto na akong nakatayo doon pero wala namang nangyayaring kakaiba. Kung kailan paalis na sana ako, Mama Mia. Kung kailan lalabas na sana ako ng bahay para kunwari babalik na ako at sabihing wala naman palang emergency, ay dun ko pa nakitang dahan-dahang tumayo si Mark mula sa kinahihigaan niya sa lapag. Mula sa foam na hinihigaan niya. Mama Mia, ewan ko pero kakaibang kalabog ng dibdib ang nararamdaman ko. Hindi naman kaba. Nakakahiyaman pong aminin pero more on excitement ang nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganun na lang ang nararamdaman ko nung mga panahon na yon. Hanggang sa nakita kong nakatayo na nga si Mark sa paanan ng kama namin. Nakita ko ring gumalaw ang asawa ko. Parang nag-uusap silang dalawa. Pero masyadong mahina ang kanilang mga boses na hindi ko halos narinig. Nakita ko na lang na biglang tumabi sa paghiga si Mark sa asawa ko. Mama Mia, hindi ko na lang po idedetalye dito sa sulat ko ang mga nakita ko.
Pero tandang-tanda ko po ang lahat. Tandang-tanda ko po kung paano naganap ang mga bagay na hindi ko alam kung bakit ninais kong makitang gawin ng asawa ko kasama ang ibang lalaki. Basta, ang ending, may nangyari sa kanilang dalawa. Nung tapos na ay dahan-dahan ulit akong lumabas. Pagkalabas ko ng bahay ay dumiretso ako kung saan ko na ipark yung kotse. Doon lang ako sa loob ng kotse. Pinaandar ko lang ito. Mama Mia, ina-assess ko ang damdamin ko nung mga panahon na yun. Ano bang nararamdaman ko? Oo, aaminin ko may konting kirot, may konting sakit, pero mas nangingibabaw yung kakaibang damdamin na hindi ko kayang lagyan ng pangalan. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas ako. Pinaandar ko yung kotse at nag-drive-thru ako sa isang fast food chain. Bumili ako ng mga pagkain bago ako bumalik ng bahay. Pagbalik ko ay halos 2:00 na ng umaga. Mama Mia, ewan ko. Pero pagbalik ko, casual naman ang kinikilos ni Mark. Gising na siya, galing sa banyo at kaliligo lang. O kuya, nakabalik ka na pala. Oo. May emergency daw, sabi ni ate. Wala, false alarm lang. Eto, kumain ka muna bago ka umalis. Mama Mia, kumain naman si Mark at nagising din kunwari ang asawa ko. Alam ko naman na hindi siya nagising kundi gising talaga siya simulat sa pool. Sabay-sabay pa kaming kumakain 3. Nagtatawanan at nagkukwentuhan pa silang dalawa na para bang wala silang ginawa kani-kanina lang. Ako naman, hindi ko magawang aminin sa kanila na alam ko kung anong ginawa nila. At lalong hindi ko magawang aminin na ako mismo ang nagbigay ng pagkakataon na mangyari ang bagay na yun. Pagkatapos naming kumain ay naghanda na si Mark para umalis. Sabi ko pa sa kanya, ihahatid ko na lang siya sa airport, pero ang sabi niya, siya na lang daw. Nag-book na raw siya ng masasakyan. Meron kasi kaming kapitbahay na may taxi, Mama Mia. Kaya kinausap niya yung taxi driver at yun ang naibook niya para maghatid sa kanya sa airport. Nung makaalis na si Mark ay tsaka naman pumasok ulit sa loob ng banyo ang asawa ko. O anong gagawin mo sa banyo? Magha-half bath lang kasi parang ang alinsangan Bakit ka naaalinsangan naka-aircon naman tayo? Basta, halika, wag ka nang mag-half bath. Sabi ko at hinila ko ang asawa ko at siniil ko siya ng halik. Ewan ko, Mama Mia. Nakakadiri man po sa pandinig para sa iba. Pero parang mas ginanahan ako sa asawa ko knowing na may amoy pa ng ibang lalaking naiwan sa kanya. Matapos ang pagniniig namin ay tsaka lang ako nakatulog. Mahimbing na mahimbing ang tulog ko na para bang hindi ko nasaksihan ang pagtataksil ng asawa ko. Kinabukasan, mga tanghali na nung dumating ang hipag ko. Yung kapatid ng asawa ko, pati na rin ang anak nila. Dumaan ang ilang mga araw na parang normal lang ang lahat. Magsistay pa kasi ng additional 1 week ang hipag ko at ang anak niya, Mama Mia, dahil wala namang pasok sa eskwela. Pero Sabado, isang araw bago sila bumalik sa kanilang lugar, ay naiwan kami ng hipag ko. Dinala kasi ng asawa ko ang anak ko sa dental kasi may ipapacheck up sa ngipin niya. Gusto namang sumama nung anak ng hipag ko. Gusto ko sanang sumama, Mama Mia, pero sabi ng asawa ko ay maiwan na lang daw ako. Na-miss din daw niya ang mag-drive.
Kaya hinayaan ko na lang siya. In short, kaming dalawa lang ni Hipag ang naiwan sa bahay. Mama Mia, sadyang marumi lang talaga siguro ang isipan ko. Dahil nung naiwan kami ng Hipag ko sa bahay, ay nagkukwento ako sa kanya ng kung ano-ano. Mga green jokes. Nung una ay halata kong hindi siya komportable. Nung una ay halata kong na-awkward siya. Pero pinagpatuloy ko pa rin dahil hindi naman niya ako sinasaway. Hanggang sa tuluyan na nga rin siyang naging komportable at nagsishare na rin siya ng mga intimate na bagay tungkol sa kanilang dalawa ng asawa niyang si Mark. Lahat pinag-usapan namin tungkol sa mga bagay na tanging mag-asawa lang dapat ang gumagawa. Hanggang sa makalipas ang ilang topic, ay nasabi ko sa kanya ang isang katotohanan. May sasabihin ako sa'yo. Huwag mo sanang sabihin sa ate mo at huwag mo sana siyang kumprontahin tungkol sa sasabihin ko sa'yo. Ano yun, kuya? Sasabihin ko to sa'yo, hindi para masira ang mga pamilya natin, ha? Sasabihin ko to sa'yo para bigyan ka ng choice kung gusto mong gumanti o hindi. Nakita kong naguguluhan ng utak niya. Kitang-kita sa mukha o sa reaksyon niya, Mama Mia, na hindi niya maintindihan ang mga pinagsasasabi ko. Bumuntong hininga ako. At doon na ibulalas ko sa kanya ang katotohanan. Pero syempre, Mama Mia, hindi ko nilagay doon yung sinadya kong iwan ang asawa ko at ang asawa niya sa iisang kwarto. Hindi ko sinabi sa kanya na wala naman talagang emergency. Ang sinabi ko sa kanya napaaga lang ang balik ko dahil false alarm nga. At nasaksihan ko. Ano? Kuya naman, huwag kang mabiro ng ganyan, ha? Napakabait kaya ni Mark. Hindi niya kayang gawin sa akin yun. Alam mo, kahit gaano pa kabait ang isang lalaki, kapag nakahain sa kanya ang tukso, santo na lang talaga ang kayang magpigil. Hindi naman siguro santo ang asawa mo, 'di ba? Bakit wala kang ginawa, kuya? Bakit hindi mo sila pinigilan? Bakit hindi mo sila hinuli? Para ano? Para may skandalo ang pamilya natin? Kuya, ganun ka ba katanga? O ganun mo ba kamahal si ate? Alam mo kasi, nung dumating ako, magkapatong na silang dalawa. Nangyari na ang bagay na hindi dapat mangyari. So inayan ko na lang. Wala namang magbabago, 'di ba? Nakita kong umiyak ang Hipag ko, Mama Mia. Nakita kong nasaktan siya. Nakita kong hindi niya akalain na kayang gawin yun ng asawa niya. Alam kong nasasaktan ka. Ganun din ang nararamdaman ko. Pareho tayong asawa eh. Pero may alam ako, para hindi na yan masyadong masakit. Ano naman yun? Gusto mo bang gumanti? Doon nanlaki ang mga mata niya. Ano? Anong gumanti? Gumanti tayo sa kanila. Mama Mia, hindi ko na idedetalye kung paano ko nakumbinsi ang Hipag ko. Pero ang totoo, mahirap siyang kumbinsihin, ha? Dahil kitang-kita ako kung paano niya mahalin ang asawa niya. At kitang-kita ako rin na nasaktan siya. Kahit na ramdam kong nagiinit siya sa mga naging usapan naming mga green jokes kanina, ay bigla namang nawala yun nung inamin ko sa kanya na may nangyari sa aming mga asawa. Pero siguro nga malakas ang convincing power ko. Di kalaunan ay nakumbinsi ko rin siya. At oo, Mama Mia,
Patawarin sana ako ng Diyos. Pero napakamakasalanan kong nilalang. Matapos kong bigyan ng daan ng asawa ko para magtaksil sa akin, ako naman ang nagtaksil sa kanya. Kung yung bayaw niya ang ginamit niya para magtaksil sa akin, yung kapatid niya na hipag ko naman ang kasama kong magtaksil sa kanya. At oo, may nangyari sa aming dalawa ng hipag ko. Alam ko, Mama Mia, na meron siguro dito na hindi maniniwala sa mga naganap sa amin ng pamilya ko. Alam ko meron siguro na inyong mga tagapakinig na ko-questionin ang katotohanan tungkol sa kwento kong ito. Pero oo, totoo. Makalipas ang ilang sandali kong pangungumbinsi kay Hipag, ay siya naman ang kusang yumakap at humalik sa akin. At Mama Mia, katulad ng nagawa ng asawa ko, doon mismo sa kama naming dalawa, naganap ang isang bagay na hindi dapat nangyayari sa aming dalawa ng hipag ko. Aaminin ko po, kakaibang init, kakaibang pakiramdam ko habang may nangyayari sa aming dalawa. Ang totoo, katatapos lang namin nung marinig kong bumukas ang gate at may pumasok na sasakyan sa loob. Dali-dali akong nagbihis, nagpunas, at ang hipag ko naman ay pumasok sa banyo na nasa labas. Kunwari ay nasa loob lang ako ng kwarto. Nag-spray pa talaga ako ng air freshener para walang mapansin ang asawa ko. Pero pagpasok niya sa loob ng kwarto, ay nagtanong pa rin siya. Bakit ka nag-spray ng air freshener hindi naman kayo naglinis dito sa kwarto? Ano kasi, may nakita kasi akong patay na daga kanina, dyan, sa pinakailalim na parte ng cabinet. Ano? Patay na daga? Kung meron man, dapat sana namamaho na yun nung nakaraang araw pa, di ba? Ano ka ba naman, love? Mukhang bago pa yun. Pati ba naman patay na daga, kukwestiyonin mo pa rin? Wala naman. Kumusta? Nabunutan ba ng ipin yung anak natin? Oo, ang daming tao nga eh. At yung dalawang bata, pagkatapos, nag-request pang mag-ice cream, kaya natagalan kami. Teka nga, nasan pala kapatid ko? Ewan ko, nasa labas yun kanina, nagwawalis. Tinawag ng asawa ko ang pangalan ng kapatid niya sa buong bahay. Ate, andito ako sa banyo. Sigaw ng hipag ko mula sa loob ng banyo, Mama Mia. May pasalubong ako. Huwag ka na magluto ha, di na tayo magluluto. Nagdala na lang ako ng makakain natin. Para naman, makapag-relax ka bago kayo umalis bukas. Mama Mia, hindi gaya sa asawa ko at kay Mark na parang casual lang ang lahat. Sa aming dalawa ay nakaramdam ako na parang naging awkward ang kapatid niya sa akin. Iba siguro talaga kapag babae. O baka naman, iba lang ang dating sa kanya dahil alam niyang nagloko ang asawa niya bago namin ginawa ang bagay na yun. Pero kahit ganon, pilit ko pa rin pinapakaswal ang usapan para walang mapansin ang asawa kong si Aileen. Pagkatapos naming kumain ay nagsabi ang asawa ko na dun daw muna matutulog ang kanyang kapatid dun sa kwarto ng anak namin. Mamimiss ko kasi tong pamangkin ko. Kaya dito na lang ako para magkaroon naman kayo ng privacy, ate, kuya. Hindi ko na siya pinilit. Doon na kami natulog sa master's bedroom. Siya naman, doon natulog sa kwarto ng anak namin kasama ang dalawang bata. Kinabukasan, maaga kaming gumayak. Naligo, kumain, nagsimba muna,
at kumain ulit sa labas bago namin sila inihatid sa airport. Nung makapasok na sila sa boarding gate, Mama Mia, ay tsaka nagsalita ang asawa ko ng kakaiba. Napansin mo ba? Parang kahapon pa wala sa tamang pag-iisip yung kapatid ko eh. Ano ka ba naman, love? Baka naman namimiss niya lang si Mark. Hindi. Parang may kakaiba talaga sa kanya. Huwag mo nang isipin yun. Text o i-chat mo na lang kapag nakarating na tayo ng bahay. Simula sa araw na yun ay palagi nang nagsasabi si Aileen na parang may nagbago sa kapatid niya, Mama Mia. Ako naman, pilit na dinidismiss ang mga sinasabi niya. Lumipas ang mga araw, hanggang sa naging linggo, hanggang sa naging mga buwan. Hanggang sa dumating ang Pasko. Dati-rate, kung hindi Pasko New Year, nagbabakasyon sa amin ang pamilya ni na Mark o pamilya ng kapatid ng asawa ko. Pero, Mama Mia, isang araw, December 15 ata yun o 16, di ko na masyadong matandaan. Pag uwi ko ay nakita kong nalulungkot ang mukha ng asawa ko. Oh, anong nangyari sa'yo? Alam mo, may kakaiba talaga. Anong kakaiba naman yun? Tumawag sa akin ng kapatid ko kanina. Sabi niya, hindi daw muna sila magpapasko dito. Sabi niya, dun daw muna sila sa kapatid ni Mark. Oh, ano namang kakaiba dun? Kasi pati bagong taon, dun din sila. So? Anong so? Love, di ba dito sila kung hindi Pasko bagong taon? Di ba sabi ko sa'yo, parang may kakaibang nangyayari sa kapatid ko? Parang may problema talaga siya eh. Huwag mo nang isipin yun. Yan mo na. Pero Mama Mia, naging malungkutin ang asawa ko. Sa totoo lang, gusto ko ngang itanong sa kanya eh. Nalulungkot ba siya dahil hindi na niya makakasama ang kapatid niya? O nalulungkot siya dahil hindi na niya makikita si Mark? Alam mo ba, Mama Mia, December 30, bago ang bisperas ng bagong taon, nagkaroon kami ng napakatinding away. Sa tindi ng away namin, yung anak ko ay pinakuha ko muna sa mga magulang ko. Kaming dalawa lang ni Aileen sa loob ng bahay. Ang tindi ng away namin dahil sa nadiskubre ni Mark. Nadiskubre ni Mark na siyang inamin din niya sa asawa ko. Oo, Mama Mia. Nadiskubre ni Mark na ang pangalawang ipinagbubuntis ng asawa niya ay hindi sa kanya. Mukhang hindi kinaya ng kapatid ni Aileen ng kanyang konsensya sa pagtataksil sa asawa niya. Kaya umamin ito. Tapos, inamin din nito na sinabi kong may nangyari sa kanilang dalawa ni Aileen. Na kaya lang namin ginawa yon dahil gumanti kami sa ginawa nila sa amin. Bakit di mo sinabi sa akin na alam mo, ha? Bakit kailangan mo akong gantihan? Bakit kailangan mong gamitin ng kapatid ko? Sigaw ni Aileen. Halos pigilan ko siya noon sa pagsigaw dahil baka marinig kami ng kapitbahay at baka ma-issue kami sa buong subdivision. Pero nag-hysterical na ang asawa ko. Kung ano-ano na ang sinabi niya, kaya hinayaan ko na lang. Pagkatapos niya akong pagsampal-sampalin at paghampas-hampasin, at pagkatapos niyang umiyak, ay naglupasay siya sa sahig. Parang nawalan siya ng lakas, Mama Mia. Iyak lang siya ng iyak. Doon ako naawa sa asawa ko. Nilapitan ko siya at niyakap. Sa pagkakataon na yun ay hindi naman na siya
tumanggi sa mga yakap ko. Aileen, mahal na mahal kita. Mahal mo ko? Bakit hindi ka nagalit nung nasaksihan mo pala na may nangyari sa aming dalawa ni Mark? Baka naman ginamit mo talaga yun dahil gusto mo na may mangyari din sa inyo ng kapatid ko. Ganun ba yun? Ganun ba yun, Dylan? Hindi sa ganun. Hindi sa ganun. Ano? Ano ang dahilan mo? Hindi ka naman duwag Ang na-imagine ko, kapag nakita mo kami noon ni Mark, baka mapatay mo kaming dalawa sa sobrang galit. Pero paano ka naging ganun kakalmado? Sabi ni Mark, ang sinabi daw ni Aileen, lumabas ka daw muli ng bahay. Pagkatapos nag-drive-thru, tsaka ka bumalik, bit-bit yung mga pagkain. At tandang-tanda ko nga, bumalik kang may dalang mga pagkain pero wala namang kakaiba sa reaksyon mo. Ibig sabihin, baliwala lang sa'yo? Ibig sabihin, pinagpapasalamat mo pa yung nangyari para may pagkakataon kang may mangyari din sa inyo ng kapatid ko? Na nagbunga pa talaga, Dylan. Doon, Mama Mia, ay wala na akong ibang naging choice. Inamin ko na sa kanya ang buong katotohanan. Simula nung pagbibigay ko sa kanila ng oras, tsansa at lugar para mapagsulo silang dalawa ni Mark. Simula nung sinadya kong painitin muna siya bago ako umalis. Nabitinin muna siya para kapag may ginawa si Mark, hindi siya tatanggi. Paano mo nasasabing mahal mo ko kung ginawa mo akong laruan, ha? Sigaw niya. Hindi ko rin alam. Pero natatandaan mo naman yung mga pantasyang sinasabi ko sa'yo, di ba? Yan. Dahil yan sa panonood mo ng kung ano-ano. Dahil yan sa kung ano-anong pinapasok mo dyan sa kokote mo. Kaya pati ako nagawa mong ipagkanulo. Pagkatapos niyang sabihin yun, Mama Mia, ay kumuha siya ng mga maleta. Mabilisan niyang inilagay ang mga gamit niya. Aileen, saan ka pupunta? Iiwan ka na namin. Iiwan ka na namin at isasama ko ang anak ko. Aileen, wag please. Mahal na mahal kita, please. Huwag mo naman hayaan na masira ang pamilya natin. Mama Mia. Lumuhod bigla si Aileen sa sahig. Ayoko namang masira ang pamilya natin, Dylan. Pero ano pa bang isasalba natin sa pagsasamang to? Aileen, pareho tayong nagkamali. Oo, mas malaki ang pagkakamali ko. Pero nagkamali ka rin. Pumatol ka rin, di ba? Doon na yumuko siya. Umiyak ng umiyak. Aileen, paano ang anak natin kapag naghiwalay tayo? Paano ang anak natin kapag nabunyag sa mundo ang mga nangyari? Di ba mapapahiya siya? Di ba masisira ang kinabukasan niya? Mama Mia, ilang saglit kaming ganon. Pareho kaming nakaupo lang sa sahig. Hanggang sa bigla siyang tumayo at kinuha ang iPad niya. Narinig ko na lang nagri-ring sa kabilang linya. Ang tinatawagan niya pala ay ang kapatid niya. Hello, ate? Nasaan si Mark? Andito sa tabi ko. Andito din ang kuya mo sa tabi ko. Mag-usap tayong apat ngayon na. Huwag na natin tong paabuti ng bagong taon. Kung mawawasak man ang mga pamilya natin, wasakin na natin bago pa magbagong taon. Kung hindi man, tapusin na natin to at iwan sa taon na to. Parehong tayong nagkasala. Tayong apat. At oo, alam ko ng asawa ko
ang ama ng pinagbubuntis mo. Manganganak ka na, di ba? February. Anong balak nyo? Ate, napag-usapan namin ni Mark na hindi kami maghihiwalay. Pinatawad ko na siya. Pinatawad ko na kayo at pinatawad niya rin niya ako. Pinatawad na rin niya si kuya. Mark, sorry talaga ha. Di ko naman sinasadya. Ayos lang yun kuya. Sorry din. Kami naman ang nauna ni ate. Mama Mia, walang kaalam-alam si Mark at ang kapatid ng asawa ko tungkol sa buong pangyayari. Ako lang at ang asawa ko ang nakakaalam. Inantay ko nga siyang sabihin sa kanila ang totoo pero hindi niya ginawa. Pagkatapos niyang makumpirma na pinatawad ng kapatid niya ang asawa nito, ay pinatawad na rin niya ako. Hindi naging madali. Napakahirap buuin muli ang aming pagsasama pero hindi kami sumuko. Hanggang ngayon, Mama Mia, hindi ko alam kung paano namin nalagpasan ang napakatinding pagsubok na yon. Alam ko na ang pagsubok na yon ay muntik nang sumira sa pamilya namin ni Eileen. Pero natutunan ko rin, Mama Mia, na ang pinakamagandang bahagi ng isang relasyon ay hindi yung kakayahin mong tuksuhin ang isa't isa, kundi yung kakayahan ninyong huminto, yung kakayahan ninyong magpatawad at magtiwala ulit, at ang kakayahan nyo na piliin ang isa't isa. Dahil sa dulo ng lahat, may mga gabing gusto mong balikan, may mga gabing gusto mong kalimutan, at may mga gabing hindi mo na dapat ginawa. Pero kung may isang bagay man akong hindi pinagsisisihan, ayun ay ang pag-uwi ko pa rin sa babaeng minahal ko mula nung college pa lang kami. Sa babaeng naging asawa ko. Sa babaeng kahit 15 taon na noon, ay kaya pa rin magparamdam sa akin na parang unang beses ko pa rin siyang nakilala. At marahil, yun ang pinakatotoo nung gabing yun. Hindi ang tukso, hindi ang pantasya, hindi ang isang taong maaaring sumira sa aming pagsasama, kundi kaming dalawa. Dalawang taong matapos maligaw sandali sa sariling pagnanasa at imahinasyon, ay pinili pa ring bumalik sa isa't isa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Dylan. Oy, grabe yung kwento. Ano yung kwento na yon? Sobra-sobra. Charot na. Grabe naman ang kwento. No, parang hindi ka panipaniwalang nagaganap or naganap. Pero, sa mga nangyayari ngayon sa mundo, parang wala na rin sigurong imposible, ano? Nangyayari na rin ang mga bagay-bagay. Tignan nyo na nga, mga kabataan na yung gumagawa ng mga bagay na akala natin, pati mga matatanda ay hindi maiisipang gawin. 'Di ba? Alam nyo yung mga news, yung mga report, grabe naman. So, hindi na rin katakataka na may nangyayari palang ganito sa mga taong hindi natin kakilala. Grabe naman ang kwento. Anyways, maraming salamat Dylan sa pag-share mo ng kakaiba at syempre nakakapanindig balahibong kwento ninyong dalawa ng asawa mo. Grabe naman. Or ng ninyong apat. Ako'y nag-curious, nagkikita pa ba kayong apat? O baka natapos na dun ang pagsasamahan ninyo? Baka hindi na kayo nagsispend ng holidays together, baka wala nang ganun, diba? Siguro kung ako yung nasa lugar ninyo, parang tatapusin ko na rin. Di na magkikita, wala nang ganun-ganun pa, diba? Ikaw ba, Dylan, nakikurious ka? O nakikita mo ba yung anak mo dun sa kapatid ng asawa mo? For sure, ang dala ng apelido apelido ni Mark, no? Siguro ganun. Kasi tinanggap niya yung bata,
Nako naman! Grabe namang kabulastugan 'to. Anyways, kayo na pong bahalang mag-comment diyan. Be gentle na lang po dahil hindi lang po si ano, ang tawag niyan, hindi lang po itong si Mark o si Dylan o yung asawa ni Mark o yung asawa ni Dylan na si Eileen ang makakabasa. Marami po. So, dapat ano tayo, dapat be ano tayo, professional kahit konti sa ating ano, baka may mga batang makakabasa diyan. Anyways, thank you so much sa pakikinig ninyo, sa pagsama ninyo at syempre, paki-like at paki-share ng video na ito kahit walang live on cam. Pero alam niyo naman na grabe tong kwentong ito. So paki-like at share ha. Huwag na kayo mag-atubili dyan. Go, go, go na. At syempre, kasama niyo pa rin ang inyong one and only Mama Mia. At bago ako umalis, mag-hello muna ako sa atin pong mga kasuki na mga subscribers na naging members din datin. Maraming thank you sa inyong lahat. Ayon. Maraming salamat Rose Arevalo. Ang pagbabalik ni Rose Arevalo. Maraming salamat. Hello din ako kay Jerry Calope, maraming salamat sa iyo. Kay Evelyn Kawit, ang nag-iisa at natatangi nating gold member, maraming thank you. Kay Rico Sedanco, Ernesto Boys, kay Miriam Gutierrez, Colleen Bueno, Kimber Dudes Balyador, Rosel Macdolor, Abdullah Wahab, Gimaras Girl, hello sa'yo, Benson Boysers, Macdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, at Mila Raduban. Maraming thank you. Hindi ko nabasa dito si Freaky baka magbabalik lang din yon. Hi Freaky. At syempre nako sa mga nabiktima ng baha, grabe naman to, magalit na po tayong lahat. Diba? Ayan, sana safe kayong lahat sa mga naging biktima ng mga trahedya. Sana po ay gabayan at patnubayan kayo ng Panginoon, 'di ba? Sa mga alam niyo na, mga dinaramdam ninyong lahat ngayon. Lahat tayo may mga pinagdadaanan, so ipagdasal natin ang bawat isa. Hello din ako sa atin pong mga kasuki na mga subscribers. Jayran Yuraldin, maraming salamat. Hi din kay IC Lolyage. Tama po ba ang pagbasa ko ng pangalan mo, IC? Hi din kay Marcelo Elola, maraming salamat. Hindi po yan inulit. Wala pong inulit. Yung kahapon lang ang inulit nating kwento. Yung 197, hindi po yun inulit. Yung kahapon kasi medyo ano tayo may ginawa tayo kaya hindi po yun replay po yun. Hi din ako kay Hilda Agravio, pero matagal na rin naman yun. Sobrang tagal na, like 3 years na. 3 years ago. So, pwede na yun. Hi din ako kay LV Lapot, Maricel Mina, MJ Lu. Hi din kay Lorna Manza, Margie Bautista, Adreline Reyes, Laida Herdy. Maraming salamat, Viva OFW. Hi din ako kay Wick. Kay Boyi Wahig, maraming salamat. At kay Jared Season. Sa lahat ng ating mga tagapakinig, thank you so much. May nga hindi nabasa, baka sa susunod, ang inyo naman pong mga pangalan ang masya-shoutout natin dito. Ang sinasabi ko lang sa inyo, kung meron po kayong sarili ninyong kwento na nais nyo pong i-share dito sa ating programa, please do not hesitate. Ayun po, ang gawin ninyo ay type lang, tapos isend yan sa ating Gmail address, mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia na laging nagpapasalamat sa lahat ng nananatili na nakasuporta sa atin hanggang ngayon at sa mga bago nating mga tagapakinig. Maraming thank you. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo palagi. Buyers!